Hello mga ka-viewers, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So sa araw na to mga ka-viewers or sa hapon na to ay mayroon akong i-share or i-repair mga ka-viewers. So ito po ay washing machine, you know. So ano siya, twin tub. Kung nakita nyo, yan. So na-open na. Hindi ako nag-open yan mga ka-viewers, kundi yung may-ari nito. Yan. So problema pala nito mga ka-viewers ay sira yung kanyang dalawang timer sa washing at timer sa dryer. So ito po siya mga ka-viewers. So yan o. Dito tayo sa labas. Ayun. So yun po siya. So ito, inopen na din ng may-ari. Yan, siguro tinatry nilang i-repair pero hindi nila na i-repair dahil siguro baka hindi alam kung paano ito i-wiring. So yan mga kabis, ang problema niya ito, you know, hindi na siya ano, yan yun, oh, hindi na lumalagitik. Ayan oh. Oh, di ba? Oh. Wala na. Oh, di ba? Hindi lumalagitik pati itong sa washing. Ito, wala oh. Yan. So ang dahilan nito mga kabis, sabi ng yung nagdala dito, yung may-ari, yung lalaki ay yung ano daw, gumagamit ito minsan yung kanilang ano, yung naglalaba, binabalik daw. So yung tuwing ginagamit ay binabalik daw. So yun talaga ang isang dahilan mga kabis na masasira itong timer. Kahit timer ng dryer, pareho pa rin sila timer. Bawal talaga kasi mga kabis ibalik yung timer. For example, pag pinihit na, huwag niyo na siyang ibalik dahil masisira po yan mga kabis. Tulad dito, sira na itong dalawa. Yan, dahil ibinalik. So yan po ang ating solusyonan mga kabis. Yan, kung paano ito natin palitan. So yan. Tapos, yan, tingnan natin dito dahil kinalas din na may-ari itong kanyang, yan sa drain. So kinalas na. So i-take up natin to kung buo pa ba yan. At yung hose niya, yan tingnan nyo. So try ko na lang kung mayroong hose dyan available. Palitan ko to. Pati ito. Yan o, kinalas na din yung sa brake. Yan. So kung i-coatin natin sa mga kabers ay parang malambot lang ito eh. Yan. Yan o. Tumigas pala ito mga kabers. Yan, parang may problema itong kanyang dryer eh. Yan. Yan. Anak ko, may problema din pala sa ano to eh. Problema sa rubber, ano tawag dyan, sa kanyang ano, may problema ito sa kanyang anong tawag dyan, may problema sa rubber sa kanyang dryer. Nako, paano na to? Daming problema nito ata eh. At sa tingin ko, hindi naman kalawang yung motor. Hindi naman siya kalawang. Yan. Yan ko muna mga kabisa. Hindi naman kalawang yung motor. Kinalas to ng may-ari. Yan. Hirap ano mga kabisa, wala tayong tripod. Hirap talaga magbablog sa totoo lang pag walang tripod. Yan, so bago ko pala to simulan mga ka-viewers. Yan, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, kung kayo po ay napadaan lang at napahinto dito, so huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe mga ka-viewers. Yan. At paki-share na rin sa iba mga ka-viewers para malaman din ng iba yung paano i-repair itong washing sa simpleng mga paraan. Ayan, mga kabis, huwag nyo na rin kalimutan at pakipindot nyo yung yung bell button, ilagay sa all para pag once ako ay mag-upload mga kabis, po, kagad kayo po ay ma-notify. Ayan, para makita nyo kagad yung mga video tuwing ako nag-upload. Ayan, yun lang po mga kabis. At tuloy tayo dito. Natin ito ilagay. Kagwang na. Wala tayong tripod nito na pang eh. Kaya tiis-tiis tayo dito sa ganito mga kabiyos. Wala tayong tripod. Yan. So yan lang po. Ganun lang. Yan. Pwede na siguro yan. Kita na dyan anong gagawin. Yan mga kabiyos. Yan. Pwede na yan siguro. So open na natin ito mga kabiyos dahil kailangan natin tingnan sa baba. Bakit yan malambot siya mga kabiyos. Anong nangyari dito? Hindi lang pala tayo may problema nito. Pagkalambot niya. At
tingin ko mayroon itong punit, mga ka-viewers. Kapain mo muna sa lalim. Patay. May nagpa-sounds pa. So, ayun, punit talaga yung kanyang rubber. Patay. Paano to? Hindi ito ma-repair ka agad. Nakala ko, ano lang problema nito? Timer lang. Yan, may problema pala yung kanyang rubber. Sa ilalim, sa may drain. Kagwang na mga ka-viewers. Paano na to? So, ang i-repair ko muna ngayon, ito na lang washing niya mga ka-viewers. Yan. Yung washing muna. So, next ko na i-repair yung dryer. Sayang, nakabili naman sana ako ng pyesa. Ang problema, hindi ko kasi chinik up. At ang ano din, so kahit chinik up ko naman siguro, hindi ko ito mabilihan ng timer yung rubber dahil walang available doon sa sa town. Nung bumili ako kanina mga viewers, so 4 na timer yung binibili ko. Ito. So timer ng washing, 2 yung binili ko. Itong wireless. Ito. Dahil matibay itong mga ka-viewers eh. Itong mga ganitong klaseng timer. Matitibay itong mga ka-viewers. Wireless po siya. Yan o. So yan. Binili ko. Nabili ko ng 160 kada isa mga viewers. 160. Tapos ito namang timer din nabili ko rin ay ano din oh. 300 so maano siya. Ito. So 160 din nabili ko rin siya ng 150, nagbigay ng discount. Ito kasi hindi na ako nakaano ng discount dahil ibang ano nito nagbenta. Ito iba din. So bali 2, 300, 150 kada isa. At itong timer na to ay pipitsugin to mga kaberso. Ayan, maliit. Yan, ibang klaseng timer, maliit siya. So hindi siya kapareho ng mga timer na mataas yung amperahe. Parang ano na to eh, 3 ampere. O yan, 3 ampere lang talaga mga kaberso. Yan o. Yan o, 3 ampere lang siya. At manipis siya mga ka-viewers. Yan. Manipis siya. Pero okay na din naman to. Pangsamantala. Wala kasing available doon sa town mga ka-viewers na mga timer. Halos-halos eh naubos lahat yung mga timer eh. Kaya wala akong magawa. Eh kung i-order ko pa to sa Shopee o sa online, matagalan pa ako dito. Kung gusto nang may-ari magamit nila yung washing. Ang problema ngayon, paano nga nila yan magamit? May problema pa pala yung rubber. Nako, yung belo pala, belo. Ay, ante, okay electric pan. Sige, ante. Ayan mga ka-viewers, so yan, paano ko pa pala ma-repair yung dryer? Eh, may punit pala yung yung belo or yung rubber. So, yan, kailangan ko munang i-update to sa may-ari mga ka-viewers. Tawagan ko yung may-ari. Dahil kung saan makabili nito, kung sa Shopee ba ang gusto nila. Sayang, i-repair ko na sana eh. So yan, balikan ko lang kayo mga kabersa. I-post ko muna, tawagan ko muna yung may-ari kung ano ba tong i-repair niya. Ito na bang washing lang o lahat na, dahil kung gusto niyang i-repair ito pati washing o pati dryer, so kailangan palitan ng rubber yan. Rubber, yung tawag doon. Kailangan palitan ng rubber. So meron naman akong sikanhan doon. Iwan ko kung magkatugma ba to sila, dahil yung rubber ko dyan, ano yan, yung sa dryer na single ba, yung wala dryer lang talaga. So hindi ako sure kung magkatugma sila. So ganoon na siguro, kukunin ko muna yung dryer, kukunin ko muna yung rubber doon, i-transfer ko dito. Kailangan ko kung magkaano sila magkatugma. Yan. Pero bago yon, kukunin ko nga yung naguluhan ako sa paliwanag ko. Yan, ito muna yung kukunin ko. Tapos pagkatapos niyan, ano ko sila, yun namang dryer. Meron kasi akong dryer dyan eh, na sira na rin. Nabili ko rin sa Mabubuti. Sira na yung tawag dyan, yung kaha, pero yung motor naman ay buo pa. Kinakalawang lang dahil na baha. So yan, balikan ko na lang kayo mga kabersa. At iuna ko muna to dahil matagal-tagalan tayo dito pag i-video ko pa. Matagal-tagal. Ito lang naman, tanggalin tong mga screw na to.
Yan, balikan ko na lang kayo pag natanggal ko na yung kanya mga screw. Para hindi na ito yung matagalan. Yan. So, stay tuned lang ulit mga ka-viewers. So, ayan mga ka-viewers. Update po sa washing na ito mga ka-viewers. So, ang nangyari nito mga ka-viewers ay hindi ko muna siya inopen dahil nung tinitas ko tong motor, diskumpiyado kasi ako kanina mga ka-viewers, di ba? Nung kinapa ko, sira yung kanyang rubber. May butas. So, diskumpiyado ako. Kaya tinitas ko yung motor nitong dryer na to. So, wala na mga ka-viewers, sira na yung motor ng dryer. Wala nang kontak itong blue. Itong blue na to, wala nang kontak. So, yung ito naman kanyang washing, ito sa washing to eh. So, buo pa tong sa washing, yung makina ng washing. Yan. Ang may problema lang mga kabis yung sa ano, ito, yung spin dryer. Hindi lang pala timer, dalawa sa taas sira. Sira yung timer ng washing, timer ng dryer. Sira pa yung ano, ito dito, yung rubber. Yung belo, pinaka-belo or rubber. So, sira na siya, butas na. Pati itong makina, nadamay na. Itong wash motor. So, pakita ko sa inyo mga kabisa, ito, wash motor yan, you know, wash motor yan mga kabisa. So, pakita ko sa inyo na sira na yan. So, hindi ko muna sa inopen dahil gusto kong tawag dyan. Sabihin sa may-ari na sira na yung motor. Nga lang mga kabisa, kasamaang palad, nung tinawagan ko yung number na ibinigay ng may-ari, hindi ko makontak. Kagwang na talaga. Kaya hindi ko muna i-repair to. Antayin ko muna mga kabiyers na yung may-ari pupunta dito or makontak ko siya dahil sa ganyang sitwasyon mga kabiyers, ito po ay pilit nating i-repair. Ang mangyari ito mga kabiyers, baka hindi pumayag yung may-ari at na-repair na siya, patay, lugi tayo. Wala tayong magawa dahil kasalanan natin niya pag i-repair natin to. Hindi tayo nanghingi ng permiso. So, kailangan natin maghingi ng permiso, tatawag doon sa kanya na ito ay ano natin basa pa yung ano ko. Para natin sa kanya na sira yung kanyang motor ng dryer. So, sakaling papayag, so i-repair natin. Bibili siya ng bagong motor or i-repair ko yung kanyang motor. Yan. Dahil sira na nga siya mga kabers, yung ano, kung tawag diyan, yung yan. Okay. Nabasa tuloy yung ano ko Kagwang tong washing na to, may tubig pala. So, yan, nabasa dito sa loob. Dahil sa mayroon siyang tubig mga ka-viewers. So, ito. Test natin tong motor ng dryer. Ito nga. So, dahil ito ay Camel, so ang common nito mga ka-viewers ay color white, you know. Ito po yung kanyang common. Tinanggal ko na sa connection dahil nagduda ako sa motor mga ka-viewers dahil nga nabasa ito. Pag once kasi butas yung rubber, yung pinakabelo, sa automatic yan mga ka-viewers, sa motor lahat sahod yung motor, yung tubig na papunta dito, masasahod yan sa motor. Sa motor lahat yun papunta. So may tendency na masira talaga yung motor. Lalo na pag hindi siya copper or bronze or mga ka-viewers dahil aluminum lang. So, yan ang nangyayari. Sira nga talaga yung motor nung tinitest ko mga ka-viewers. Kaya, nako. Paano kaya ito? Hindi ko pa makontak-kontak yung may-ari. Yung number na ibinigay niya, out of coverage. Kaya, patay ako nito. Kailangan kong hintayin yun. Magpunta dito. Dahil hindi ko siya makontak-kontak mga ka-viewers. Malayo kasi yung bahay doon. Yung may-ari nito. So, yan. Test natin to. Dahil ito ay common. Yan, test natin siya. Yung tester ko nakalagay yan sa ohm settings, mga kabiyos ohm settings. Huwag yung ilagay sa buzzer dahil yung reading ng ng dryer ay yung isang linya niyan ay 100 plus, yung isang linya mababa. Yan. At pag ipagsama mo tong dalawang linya na to, itong gray at saka blue, mas lalong tataas yan. Aabot yan ng 200 plus o 190, 180 ganun sa mga ka-viewers. So, kailangan nating gamitin yung, pag ganito yung tester nyo, ay lagyan nyo nga sa ohm settings, wag yung sa buzzer. So, yan. Test natin. Yan, tingnan nyo kung totoo ba yung sinabi ko o hindi. Yan, tayo. So, dito sa puti, yan. Ngayon, lagyan natin sa mga ka-viewers. Pakita ko na sa inyo na hindi, totoo yung sinabi ko na sira na yung motor ng dryer. Ayan
So mayroon tayong na-reading na 109 doon sa kulay blue. So gray pala yung sira mga viewers. Oh, gray oh. Oh, yung gray oh, wala na. Oh. Oh. Hindi naman reading yung 332 dahil M lang nakalagay. Open yan, pag ganyan mga viewers, open yung connection. Yan, dapat kasi pag ito, dahil ito, yan nyo yung blue, kulay blue ha. O, di ba, naka 109 tayo. Dapat yan mga viewers, kung 109 ito, dapat itong sa gray, or gray ba yan? Yan, sa brown pala, dapat yan ay 87 o something, mga 80 plus mga viewers. Ganon, yung reading yan, or 70 plus, ganon siya mga viewers. Dahil, ito kasing motor ng dryer, hindi magkapareho yung reading yan mga viewers, dahil wala nga itong reverse. So hindi katulad ng washing ay magkapareho yung reading ng dalawang wire dahil nga mayroon siyang reverse. May forward at saka reverse. Ito kasing dryer, wala po itong forward mga ka-viewers. Wala nang forward. O yan nga, wala siyang mga ka-viewers. Isa-isang lang siya. Isa-isang lang siya mga ka-viewers. Hindi mo siya pwedeng ipa-reverse. Yan. So wala siya. Sa isang lang talaga siya. So ngayon nga nangyari nito dahil sira ito. You know, oh, sa kulay blue, you know, 110. Palong pa yung ano ko, tester ko ah. Yan. Oh. Kulay blue. Yan, 109. 100. Ano yan? Pa 110 na yan sa mga viewers. Oh. Oh. 109. So dito naman sa brown na to, ayan oh. Wala talaga, M lang nakalagay eh. Oh, kunin ko yung tester ko ha. Pakita ko sa inyo. Oh. Oh. Oh, M lang. Oh, tingnan sa taas oh, M lang. Oh, M lang. Oh. Yan, M lang, di ba? M. Letter M. So dapat ganito yan, okay. K nakalagay or ohms pala. Dapat nakalagay diyan, mawala yung M mga ka-viewers. Yung matira, yung ohms lang, yung sign ng ohms, you know? Yung parang omega sign. Yan po ang ohms. You know? Kagwang to sa lipo na to. Ayaw focus ha. Ano? Ako. Ay, ayaw focus ha. Ayan o. Oh. Oh, di ba ohms? Nakalagay na ohms o omega sign. Dapat ganun din. Dito sa gray. Nga lang, pag dito na sa gray, wala na oh. Open siya mga ka-viewers. Yan o. Meron nga nakalagay na 32 pero M lang man sa taas. Kabuang cellphone na to. Ayaw mag-focus ha. Ayan o. Focus ha. Hirap talaga makabis eh. Pag wala tayong tagapag-video. Yan o. M lang nakalagay. Diba? M lang. So, ibig sabihin yan. Open yan mga viewers. Walang contact yan. So, sira na po itong kulay brown. Yan. Yung kulay blue lang. Galing sa ating common white. Yan. Galing dito sa white. At saka blue may contact. Yun ang yung 109. Pero pag sa blue, sa white, papuntang brown, wala na siya. So, sa madaling salita, sira na po itong motor na ito mga viewers. Pero, pwede pang ma-repair ito. Nga lang, 50-50. Kung makita nyo po yung putol, yung patid, so pwede nyo pong ma-repair. Kung sakaling hindi nyo makita, or marami na yung patid, wala na yan. Hindi nyo ma-repair yan mga viewers. Mahirap na yan. Lalo na yung pagkapatid ay doon talagang banda sa looban talaga. Hindi na yan. Yan. So, dito naman tayo sa motor ng washing. Ito. So, ganun pa rin mga viewers. Ang common pa rin nito ay white. Kaya sa tingin ko magkakaroon ito ng part 2 mga viewers. Dahil sayang naman to eh. Kung sakaling papayag yung may-ari na i-repair ko to, dahil marami nang itong sira, kung papayag siya, magkaroon ito ng part 2 mga viewers. Kung hindi naman, wala akong magawa. Dahil kung i-repair ko to na hindi ko muna sabihin yung may-ari, sabihan na may problema na pala yung motor ng dryer, so baka namang hindi niya ako babayaran. Kahit sino naman nga siguro, pag di tayo maghingi ng consent doon sa may-ari, so maaaring hindi niya babayaran to dahil hindi tayo nakipag-usap sa kanya na ano pa ba to, i-repair pa ba niya, ipaparepair pa ba niya o hindi na, ganun ba? So dapat tayo makipag-usap sa may-ari para malaman natin kung iparepair pa ba nila o hindi na ba. So ganun eh. Kasi kung sakaling i-repair ko to, kung sakaling ma-repair ko man tong motor na to, ng dryer, at gagana yan, so paano kung hindi papayag yung may-ari na
ganon yung gasto dahil nga sira yung motor o pati yung siyempre kailangan to bibilan ng belo yung rubber. Yan din. So hindi siya papayag, nako kung hindi niya bayaran, di wala, lugi ako mga ka-viewers. So ganito na lang mga ka-viewers. So yung number naman na binigay sa akin ng may-ari nung tinawagan ko kanina, ayaw niyang makontak mga ka-viewers. Out of coverage area, sabi ng out of coverage area. So antayin ko muna yung may-ari dahil dito yan kaninang umaga nung hindi pa ako bumili ng pyesa, dito yung may-ari. So antayin ko muna siya na bumalik dito ulit at tanungin ko kung ipa-repair pa ba ito dahil sira na nga itong motor. Ang akala kasi niya yung timer lang daw ang sira. Kaya sabi niya sa akin dito nung nakarang araw, timer daw ang problema nito naghahaming daw ang motor. So kaya pala naghahaming itong motor dahil wala nang contact yung isang wire. Yung washing naman hindi din gumagana mga ka-viewers dahil sira nga yung timer. Yan. Itong timer kasi ng dryer gumagana nga siya nga lang hindi na lumalagatak. So maaring palagi yung naka-on. Hindi na yun mag-off dahil sira nga palagi siya naka-on. At tayo sa washing naman, wala nga talaga siyang kahit power, wala dahil yan na kukontak yung dalawang kontak dun sa lalim. Yung salitan yun Hindi lang dalawa, apat pala. So salitan yun. So hindi na nagkukontak yung sa common kaya walang power. Ito sa washing. So ayan. Hanggang dito lang muna yung aking video mga ka-viewers. Update ko na lang kayo uli kung sakaling ito ay ipapa-repair pa ng may-ari. Yan. Antayin ko muna yun ng pagpunta dito or try kong tawagan uli baka nalobat lang. Dahil tinawagan ko siya kanina, hindi ko talaga siya makontak mga ka-viewers, out of coverage area. Yan. So antayin ko muna yun. So habang dahil hindi pa ako sigurado kung ma-repair to. So itong video to hanggang dito lang. So hanggang bago pa ako mag-end mga ka-viewers ay mega love shoutout pala sa inyo mga ka-viewers, sa mga silent viewers dyan, organic viewers, sa mga dumaan, at yan, sa mga dumalaw dito sa aking munting bahay. Mega love shoutout po sa mga silent viewers, organic viewers. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat mga ka-viewers. At sa mga din, palaging nagko-comment sa aking mga video, sa mga upload na si Sir John Santiano, Sir Randy Trinidad, yan, Sir Alex Paroni, Sir Florindo Isidro, yan, Sir John Mercado Jr., Sir Manuel Mahadukon, Sir Ferdinand Lopez at sa kanyang dalawang anak na si Liam Oxy Lopez at si Sian Jake Lopez. Ayan, mega love shoutout sa inyong mag-ama. Yan, at ganoon din kay Sir Enmar Dison, Sir Edgardo Jr. Dato Talavera, Sir Edgar Macam, Sir Vicente Bibuso Bandiquillo. Yan, mega love shoutout po sir. Sir Rinaldo Macasiano ng Jimmy Cavite, si Sir Beljan Calderon, Sir Freddy Ronquillo, Sir Emerald Quiliosa, si Sir Listado, Sir Anastasio Certisa. Yan, mega love shoutout sa iyo sir Anastasio Certisa. Salamat po sa inyong palaging pag-support sir. Yan, salamat po. At ganun na rin kay Sir Darmin. Yan, kay Sir Jolrens Baliros. Yan, kay Ma'am Raquel Dagawin at kay Sir Chris Legitimas. Yan, mega love shoutout po sa iyo Sir Chris Legitimas. At ganun din sa aking mga kapwa vlogger, mega love shoutout po sa inyo. Andy Tech, Andy Rabino TV Tech, Inting Butingting, Andy Rabino to Maya Vlogs, TLE Teacher, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, Pix in Review, John P. Technician, Luda Tech TV, World of Oy Studio, yan, Tons by Vlog, tsaka si GOGS TV, Pilam Country Living, White Ferry, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, JJEG Channel, Soktik TV, Kiri Mendoza Vlogger, Nerd Vlog, Edstech TV, GFC TV, Sir Aguido Florence Jr. Halin, yan, or aka Wolf Netizer Vlogger ng Quezon City. Yan, mega love shoutout sa iyo Sir Idol Florence Jr. Halin or Wolf Netizer Vlogger ng Quezon City. Len Abayli Lifestyle, Jos Electronics Vlog, Mercy Werham, Amigos Amigas, Leotech, DJS Channel, Lex TV Official, Heroes Flores Mix Vlog,
Iconic Insight and Beyond, Dinlins TV Vlog, Nanatanan TV, Maskarang Vlogger Kuno, Aling Peps, Marco Francis, 713 Mix Vlog, Cody Expert, Island Store, Goyets Kalikot, yan, miga-migalog shoutout sa'yo, Master Goyets Kalikot, kay Bay Rickman Vlog, ayan, miga-migalog shoutout sa'yo, Idol Bay Rickman Vlog, at kay EQC TV, Kisnel Channel, ayan, 3M Vlog, Jinky Inok Vlog, JWG Ward, Bitoy Malana, Darwin Tech, Farmer Boy TV, Roger Cedric, Digidisco Hunter, Digilin Mix TV, Miss Jamie Balina, at kay Idol DGM Mix Vlog. So yan, may galaw shoutout sa iyo, Idol DGM Mix Vlog, Wellmas Music Vlog, Master Redjob Spa, Monarch Smart TV, Michael Jackson, PBG Blabberpan, yan, Kayari Vlogs, Ate Mers, Kakaaro Vlog, at si Ling Daisub, nakalimutan ko ang pangalan. Nakalimutan ko. Hirap bigkasin. So, ayan, ano ko lang yun ulit dahil mahirap bigkasin. Ayan. Daiji Buso ba yun? Ayan, nakalimutan ko yung kanyang pangalan. Ayan, mega love shot sa Idol. At ganun din kay sino pa yun? Kalimutan ko. Sino pa yung isa? Paulito TV channel pala. Mega love shoutout sa iyo, Idol. Paulito TV channel. Kay Bayon TV Mix Vlog. Ayan. Kayari Vlog. Ayan. Mega love shoutout sa iyo, Idol. Kayari Vlog. Sino pa yon? Shoutout ko na pala si Idol Kayari. Bumalik uli. Ayan. Sino pa yung iba? Nakalimutan ko. So, ayan. At yan, sa lahat na po na dumalaw sa aking mga upload na hindi ko pa na shoutout. So, ayan. Mega love shoutout sa inyong lahat. Mga kalods, mga ka-idol. So, sa susunod na upload, ayan, pagsikapan kong ma-shoutout ko po kayo dahil hindi ko pa po na yung inyong mga pangalan sa shoutout. Yan, sa mga gustong magpa-shoutout dyan, pwede din kayo mag-comment dyan sa comment section, mga ka-viewers. At sa mga may tanong, yan, dyan pa rin sa comment section para masagot ko po yung inyong katanungan. At pasensya na po mga ka-viewers kung minsan ay hindi ko agad-agad masagot yung inyong tanong dahil nga sa kailangan ay tayo po ay busy. So minsan ako yung nagre-refer at kayo po ay nagtatanong kaya hindi ko masagot yung inyong tanong. So pero wag na po kayo mag-alala mga ka-viewers dahil at hanggat sa kaya ko ay sasagutin ko po yung inyong mga tanong tungkol po sa repair. So yan mga ka-viewers. So yan, dahil hindi natin ito pwedeng ma-repair nga sa ngayon dahil nga hindi ko na-contact yung may-ari at gano'n na nga, sira pala itong motor ng dryer at yung kanyang pinakabelo. So ang buo lang yung motor ng washing at yung dalawang timer dito sa taas, ito sira din pala to ito ba, napakita ko sa inyo kanina, ito wash timer at saka spin timer sira din mga ka-viewers. So gumagana nga ito pero nung una daw hindi nag-off. So sa katagalan na, ayan, yung motor ay nag-uugong na lang. Sa kadahilanan ay, yung tubig ito sa dryer, lalabas sa kanyang rubber dahil butas na. So sa motor lahat yung tubig, kaya nasira yung motor. So yan, hanggang dito lang yung aking vlog mga ka-viewers. At pasensya po ay hindi natin na-i-repair sa ngayon dahil kailangan ko munang ipaalam sa may-ari kung ipaparepair pa ba niya dahil sira na pala yung motor. Kasi ang akala niya ang problema ay timer lang. Kasi nakita niya yung timer ay hindi na gumagana. Ang akala niya ay timer lang. So kailangan niyang malaman na sira na pala yung motor at saka yung belo. So yan mga ka-viewers, update ko na kayo sa part 2 nito. Yan, kung magpa-repair ito ng may-ari, so magkakaroon ito ng part 2. So yan, bye-bye mga ka-viewers. At ako po yung magpapaalam po. Samantalang magpapaalam. At ayan, bye-bye. At sa ulitin, kita-kita tayo ulit sa aking next na vlog. Or, ayan, kita tayo ulit sa part 2 nito mga ka-viewers. So yan, bye-bye po mga ka-viewers. Yan.